Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isa sa mga nakatanggap ng malakas na palakpak sa nakaraang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang banta sa mga responsable sa palpak at maanomalyang flood control projects. Sa kanyang bagong podcast, inilahad ng Pangulo ang dahilan kung bakit nagdesisyon siyang isapubliko ang isyung ito. Ayon sa kanya, nagsimula ito ng kanyang inspeksyonin ang mga lugar na sinalanta ng bagyo. It started in last December. Nung umiikot ako dahil nga sunod-sunod yung bagyo at nakikita natin kung talagang napakabigat ng ulan. Nung nangyari na naman itong bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko hindi nagagawa. Akala ko ba meron tayong linagay dito? Hindi pa naumpisa, whatever. Yun, the usual excuses. Gate ni Pangulong Marcos, kailangang may managot dito. They know who they are. They know who they are. Meron naman dyan talagang mga notorious. Matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions and they will have to account for the expenditures that they have made na hindi natin nakikita. May mensahe rin ng Pangulo sa mga kaalyadong opisyal na masasangkot sa issue. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. May hawak na rin si Pangulong Marcos ng mga pangalan kung sino ang mga posibleng sangkot sa anomalya sa flood control projects. We already have some names that are coming up that will be, first of all, corporations that mga contractor na talagang kitang-kita na hindi magandang trabaho nila. So, we will put them on a blacklist. Hindi na sila pwedeng magkontrata sa gobyerno. Number two, lahat ito, yun na nga, kakasuhan natin. Hindi rin lilimitahan ni PBBM ang pag-iimbestiga sa mga flood control project, kundi masasama na rin ang iba pang proyekto ng pamahalaan. Hindi naman maaari, dito lang tayo nag-audit, dito lang tayo naghahanap ng mananagot. Kailangan lahat, kung sino man may naging kasabwat dito sa ganyang klaseng pagtrabaho, sorry na lang. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.